Magandang hapon po sa inyong lahat. Mula sa inyong mga telebisyon hanggang sa inyong mga mobile phones, ito ang bago ninyong makakasama tuwing Sabado ng hapon. Ako po si Tonico at ito ang Talk Express. Ngayong hapon, isang veteran actress na nakilala natin sa movie na Bagets, Kay Tagal Kang Hinintay at ang sikat na oriented teen show na Gmik. Sino nga bang makakasama natin ngayong hapon? Panoorin po natin ito. Kasi wala akong kahit anong experience sa TV o sa movie. Veteran actress na nakilala sa sikat na pelikulang Bagets at teen-oriented show na Gmik. Happy ako pero parang naramdaman ko rin yung pain niya kasi Isang mabuting ina at kaibigan, mapapayay ang ating hapon sa chikahang ang limited tawanan at istoryang magbibigay inspirasyon sa lahat. Kasama ang nag-iisang Miss Yayo Aguila sa Talk Express with Tonico. Ayan, Miss Yayo Gusto mo yung Miss Yayo Aguila? super formal. Magandang hapon sa iyo at saka maraming salamat at tinanggap mo naman yung yung paanyaya ko sa iyo. Siyempre, hindi kita pwedeng hindihan. Ganun talaga. Bakit nga ba? Kasi, alam mo naman, mahal kita as a friend. naman. Day, we go along with... Pero kumusta naman si Yayo Aguila ngayon? Okay naman ako. Masaya. Medyo marami ng pahinga nung past months. Pero ngayon, dahil papalapit na ang bagong buwan, umpisa na naman ulit ng mga trabaho. So, masaya. Alam mo naman, di ba tayo, masaya tayo basta may ginagawa. Ayoko Saka, na. nakakalungkot pag wala tayong ginagawa. Oo, Yung nasa tsaka- bahay lang. Oo, ako, hindi ako nalulungkot pag nasa bahay ako. Sobrang saya ko. Pero mas masaya ako pag nasa work. Oo Kasi parang feeling ko, para ako nagbabakasyon pag nasa work ako. Parang yung mind ko mas kalmado. Parang feeling ko lagi ako may sense of fulfillment pag nasa work. I'm sure ganun din yung... Pero, sino nga ba si Yayo Aguila bago ka nagsimula sa show business? Wala. Normal na bata lang ako noon. High school pa ako. Nag-start kasi ako ng showbiz. 4th year high school ako. Magsi-16 pa lang ako noon. Normal ako, estudyante. Nalaking lola at lolo. Kasi yung mama ko, 8 years old pa lang ako, nagpunta na siya sa Amerika. So, laki ako sa lola at lolo ko at saka sa 6 na kapatid ng mama ko. 3 tita, 3 tito. Ay, pareho tayo. Lakit sa lolo at O, lola. diba? Sabi nga nila yung Kaya mga pala, lakit sa lolo at lolo, mababait. mababait. Nagbuhat sa sarili pang ko. Eto, sa lahat ng mga ginawa mong pelikula, ano yung hindi mo makakalimutan? At bakit? Kailangan isa lang. Hindi naman. Sige, anuhin na lang natin yung Bagets na lang. Kasi yun yung unang-una kong ginawa. Oo. So, hindi ko siya makakalimutan kasi dahil unang-una ko siyang ginawa, pangalawa, kaya hindi ko makakalimutan kasi wala akong kahit anong experience sa TV o sa movie. Nung time na yun, kasi... Paano yun? Sinalang ka na lang bigla? So, oo. Kaya hindi ko rin siya makakalimutan kasi hanggang ngayon napapag-usapan pa rin siya kahit na 42 years ago. Doon din kami, ako nakilala, tsaka halos lahat kami na nasa cast, doon talaga kami nakilala. Oo naman, lahat talaga Oo, kayo. dun- Kahit sila Yula, di ba? Yes, yes. Speaking of Yula, darating Oo, din naman malapit sa na siya susunod. dito. Yeah! In-announce talaga natin. Wala na siyang kawala. Wala kang choice ba? Wala kang choice. Pero yung pag-artista, pinangarap mo ba siya dati? Hindi. Hindi. Wala akong hilig sa... alam mo, nung bata ako, mahilig ako manood ng beauty contest kasi gusto ko mag-beauty queen. Tatawa ka, kakainis ka. Oo, nung bata ako, gusto kong maging beauty queen. So, lahat ng mga binibining Pilipinas, lahat ng mga kung ano-anong Miss Young International, di ba? Miss, mga Yes, Miss lahat. Mahan, Oo. ganun. Miss Magnolia, lahat yun. Bata ako, pinapanood ko yun. Hindi ko alam, gusto ko lang, pero alam kong hindi ako magiging. So, una, kulang ako sa height. Pangalawa, para akong lalaki. Alam mo naman, para akong lalaki kumilos hanggang Kaya ngayon. sabi ko, yung ganda mo naman ngayon. Napaganda ako para sa'yo. So, hindi ko pinangarap maging artista. Although, mahilig ako manood ng TV. Alam ko lahat ng mga artista. May mga relatives din akong nasa showbiz. So, siguro, it just happened. Para sa'yo baka talaga. para sa akin din talaga yun. Pero niyakap mo naman talaga siya, di ba? Nang bonggang-bongga. Oo, lalo na nung... enjoy mo ngayon. Yes, alam mo ba, Tony? Nayakap ko na lang siya nung tumanda na ako. Yung ito mga past many years, siguro mga many years before pandemic, basta may edad na ako, saka ko lang siya talaga na-embrace. Pero diba? anong sikreto ni Yayo Aguila? Bakit hindi siya tumatanda? Ewan, Tony, kasi alam mo naman, di ba, hindi ako mahilig magpa-stress. Totoo yan. Na-master ko na yung art ng deadma. Parang kung hindi ka naman kailangan magpa-stress at hindi naman talagang ganap na life or death situation,
huwag ka nang ma-stress. Kasi I've learned, lalo na nung naging single mom ako, doon ko lang na-realize na mga bagay-bagay, hindi mo dapat problemahin, pagdasal mo na lang. Tsaka, pagka kasi positive ang vibe mo, yun din yung binabato mo sa mga kasama mo eh. At saka yung being with the right people din. Kasi ayoko na may kasamang bad vibes, no? Kasi mahahawa ka eh. Di ba yung kanegahan ng ibang tao, hate na hate ko talaga yun. Pag nega ka, Ayokong makuha ko yung negativity mo eh. oo, Ang mahahawa pangit. ka, di ba? Kaya pala ganyan kakabata. Ay, pero hindi na yung ganyan pakiramdam ng katawan ko dahil di na rin. Siyempre, papunta na tayo lampas na tayo sa, ako Oo, lampas na oo, ako sa golden age. Ikaw, papasok ka pa. Ako kaka-golden ko lang. Happy naman ako. Ano, nung una Happy ako. natatakot akong mag-50. Sabi ko, mag-50 na ako. Pag 50 na kaya ako, pwede ba kaya ako magsuot ng maong, mag-sneakers? Tapos nung naramdaman ko, nung nag-birthday ako, parang, huy, ang saya. Parang nag-iba yung pakiramdam Oo, ko. oo. Tapos you embrace life as the years go by. Di ba pagka nagkikita-kita tayo mga magkakasing edaran, alam mo na, iba na yung topic. Oo, di ba? iba na, hindi na Gamot, sakit. Correct. ganyan na. Huwag mong kainin to, wag ito, oo. bawal to. Iba na Dati yung puro chismisan usapan. lang, tsaka karaoke. Ay, correct. Oo, Iba diba? na ngayon. Kain, Totoo, kwentuhan totoo yan. ngayon. Iba Ay, na. Diyos ko. Dumako na tayo sa ating isang tanong, isang sagot na, ano to, ni? Wow, ang galing Gusto mo yun? At napigil ko hindi tumawa. Ano to? Ni? At napigil ko hindi tumawa kapag tumatawa ka, kapag feel ako. Challenge kita. Ganyan po talaga kami. Ano yung isang pangyayari sa buhay mo na hindi mo makakalimutan? Oh, no. Oh, yes. Wait lang. Balik tayo nung bata. Hmm. Nung umalis yung mama ko, nagpunta siya sa Amerika. Kasi 8 years old lang ako. Pero pag looking back, parang ang klaro pa rin sa akin ng lahat. Yung sa airport kami, tapos yung nagwawala ako na lulupasan ako sa airport Oo. Tapos pinipigilan ako mga tita-tito ko ng lola at lolo ko kasi ayoko umalis mama ko kasi ang alam ko parang hindi na siya babalik. Ganun. Hindi ko yung makakalimutan. Pero ngayon, alam mo ba kung bakit? Ngayon, di ba, nagkaedad ka na, alam mo ba kung bakit siya umalis? Dahil para rin sa inyo. Alam ko kaya umalis si mama kasi naghiwalay sila ni papa ko nung 2 years old ako. Sa awa naman ni Lord, nagtuloy-tuloy naman si mama doon. So, 8 years old ako noon. Nung unang balik ni mama, paumpisa pa lang ako mag-artista. So, matagal din yun. Ang tagal din. Pero kasi, siguro iba na rin yung naging buhay ko dahil si Lola ang katabi kong matulog. Alam mo yung pagising ko pa lang, siya lahat hanggang matulog ka. Everyday ng buhay ko, si Lola ang kasama ko. So, nung dumating si Mama, parang happy ako pero parang naramdaman ko rin yung pain niya kasi tatandaan ko, pagtitimpla niya ako ng chocolate milk sa umaga. So, try to make up for the lost time. Tapos, hindi ko iniinom. Pero pag naisip ko, hindi ko naman siguro gustong gawin yun. Oo, Bata lang kasi din bata ako ka pa noon. nun. Kasi ngayon, mas naiintindihan mo siya kasi nanay ka na rin ngayon. Oo, totoo. Totoo yun, pag naging nanay ka na, ang dami ko rin nakikita mga kapwa natin artista na naman naging nanay na nag-soften, Oo, na bumait, iba na, ang oo. dami. Which is good, kasi doon mo lang marirealize na nag-mature ka na, tsaka yung mga paghihirap ng mama mo noon, ng lola mo, na dinidedma mo lang o naiinis ka pa, nararamdaman mo na nga. Pero ganun talaga eh, siguro may plan talaga si Lord sa lahat Oo. eh. Na kailangan din niyang pagdaanan lahat. Oo, tsaka kakakonect na rin nun na hindi ko makakalimutan kasi nung na-pass away si mama noong 2007, nasa loob ako ng Big Brother house. Yes. Diba? Syempre ang dami kong guilt kasi hindi ako nakapag-spend ng that much time with her. Nakakainis yung feeling na nagsisisi ka na, sana, ganito, dapat ito na yung ginawa ko. Ayaw natin yun, Yes. diba? Oo, Pero totoo. ano gagawin mo, hindi mo ginawa Tapos ngayon, sabi mo, sana ginawa. Dumating ka na ba sa point na gusto mo nang iwan yung showbiz? Hindi ko sasabing 100% wala. Pero may mga very, very little percent na oo. Kasi may time, parang wala akong ginagawa. Hindi ako sanay ng ganun. Sanay ako, laging may show, laging may regular show, laging may kinto, laging kaliwat kanan, hindi mo alam paano mo. I-weigh yung schedule, ayusin Oo, yung schedule TV, mo. movie, parang, pero ganoon talaga buhay, di ba? Minsan sa taas, minsan sa baba, Yes. ikot lang yun.
naisip ko na nga, ayoko na dito, ayoko na nga magtrabaho ng ganito. Hindi, tsaka ngayon mo lang din naman talaga, di ba sabi mo nga, in-embrace yung pagiging actress mo. Oo, ngayon lang talaga, nung tumanda na ako, Oo. mahal na mahal ko yung trabaho ko. As in, mahal ko siya kasi feeling ko mahal din ako ng trabaho ko. Tsaka dito ko mas na-discover ko yung sarili ko, yung mga kaya kong gawin. Pero ikaw, meron ka bang biggest regret sa buhay mo? Biggest regrets ko, yung hindi ako nagtapos ng pag-aaral. Kasi nag-asawa ako agad. Pero, hindi naman tayo pwedeng mag-sulk na lang sa mga regrets natin sa buhay. So, alam ko naman na kahit papano, napunoon ko naman yon in a way na yung mga na masaya ako kasi yung mga anak ko na Yun nga ang sasabihin ko eh. Sila, At least yung mga lahat anak sila established na ngayon. Yes. At si Adam, yung bunso. Yes. Yun para sa akin, Yun. achievement ko talaga yun. Kasi yung hindi ko man mga na-experience, gusto ko ma-experience sa mga anak ko yun. Kung maaari kong maibigay more than that. Eh, natutuwa ako kasi at least okay na okay lahat ng anak ko. Masaya sila sa lahat ng profession na pinasok nila. At saka, in a way, kahit hindi ako nakapag-graduate ng may kurso, wala akong degree, wala akong diploma bibigay sa lolo ko, sa lola ko, sa mama at papa ko. Pero alam ko naman na sa ibang department ng buhay ko, nag-excel naman Nag-excel ako. ka. At alam kong proud naman sila. Kung meron kang babalikan sa nakaraan mo, ano yung gusto mong ayusin at saka itama? May time machine, Oo. gusto kong mag-aral. Hindi ako mag-asawa ng maaga. Gusto ko yon kasi ang dami kong mga gusto ko maging dati, ganito. Gusto ko, tsaka yung magkaroon ng time na well spent kay mama ko kasi ang tagal siyang nawala. So, di kami nagkaroon masyado ng ganun ka-solid na bond. Hindi ko naman kasi masabi na gusto kong balikan yung nag-asawa ko, no? Tapos, di, okay na ako dun. Tapos na yung chapter na yun, nasara ko na yun. So, Yes. at may 4 akong anak, okay na yun. Proud ka dun sa 4 na yun. Super proud ako talaga. At saka nagbigay ng saya talaga sa iyo. Oo naman. At hanggang ngayon naman, Oo. kahit na may kanya-kanya na silang buhay. Ano yung mga magiging mensahe mo sa mga taong sumusuporta pa rin sa iyo hanggang ngayon na hindi nawala mula noon hanggang Ay, naku, alam mo, sobrang thankful ako. Kasi pagka kanya nasa labas ka, restaurant, o sa mall, mas marami kang lumalapit sa'yo. Tapos isa-small talk ka lang, yung hindi lang magpapapicture, alam niyo po, magmula nung ganito, tapos alam nila yung mga ginawa mong project, alam mong napanood nila. Oo. Tapos, natutuwa ako, bonus na yung sasabihin ng ibang mga mommies, alam mo, na-inspire ako sa story mo, napanood ko yung isang interview mo na ganito-ganto, na kasi ako nagka-problem na nakakatuwa. Kasi yun naman talaga yung gusto ko eh. Yung mga experiences ko as tao or as a mom, as a single mom, as a wife, dati, yung gusto ko, may mapulot na aral sa buhay ko, yung mga tao. Grateful ako, yun yung word, grateful ako na nandito pa rin ako. At marami pa rin nagtitiwala, yung marami pa rin naniniwala sa'yo na kaya mong gawin to, at yung ganun. Sa edad natin ito, nandito pa tayo. Makasalita naman, ang bata-bata mo. Feeling ko kasi naman mas mukha pa ako matanda sa iyo. Hindi yan, wala yan. Itong segment na to ay tinatawag nating tanong ko, sagutin mo, Yayo. Pinagawain mo lang tanong sa pamamagitan ng isang sagot. Okay. Ayan. Si Yayo ay mahilig sa... Pasta? Mahilig ako sa pasta, sa pagkain. Sa Hindi pasta sa ngipin. Kaya nga man, nung sinabi ko yung pasta, baka isipin. Mahilig akong gumawa ng... Pagkain, mahilig ako magluto. Magluto. Oo. Madalas akong manood ng pelikulang May. Mga true crime. Totoo ba? Oo, alam mo, hindi ko alam. Napakakalmado kong tao, pero kahit sino tanongin nyo sa bahay namin, sa mga nakakilasa ko, mahilig ako sa true crime. Ay, isa pa yun sa mga pangarap ko nung bata ko. Gusto ko mahilig pulisuman. Tapos nung nakikita ko na yung sistema dito, ayoko dito. Inis ako sa mga bagay na... Yung pajulit-julit. Yung parang lakas makasyunga. Pero alam ko bad din yun kasi hindi naman lahat ng tao same lang level natin na kung madali tayo makaintindi, hindi lahat. Pero yun ako eh. Yun ako, maikli pasensya ko. Ako si Yayo Aguila at ako ay... Masaya. Tatanda ka namang masayahin tao ka. Masaya. Pinag-isipan ko pa. Ang dami ko kasi pwedeng sabihin. Oo. Pero gusto kong sabihin ngayon na masaya ako. Sa buhay, kailangan nung maging masaya ko anong meron ka. Oo, diba? tanggapin mo kung anong meron ka. Kung Embrace mo ito yan. lang yung tubig na meron ako, saya ako. Kasi may tubig ako, ibang tao walang naiinom. Yung Oo. ganun, parang you have to
to make something positive out of anything na negative. Diba parang nasa sayo yun eh, yung mindset mo, paano mo gagawing magaan yung buhay mo. Ayan, meron ka bang mga gustong i-promote na show, events, mga future projects mo? We're still doing yung Ang Mutya ng Section E na book 2. Medyo nag-rest lang kami kasi si Andres Mulak nag-bagets musical. So magre-resume na rin kami. I'll be doing yung book 6 ng University series ng Viva One. Mag-watch out na lang tayo for Cinemalaya. This 2026. Tapos, marami pa. Maraming salamat, Thank Miss you, Yayo Tos. Aguila, sa pagpapaunlak sa amin. naman. Ayan. At sa mga taga-suporta ng aming episode, syempre pasalamatan din natin ang ating mga partners, ang Tierra Resto, MFP Rentals, syempre. Sa mga nanonood sa kanilang mga telebisyon at mobile phones, magkita-kita po tayong muli sa susunod na Sabado sa isa na namang express na kwentuhan, unang-unang tsikahan at mga espekulasyong dito lang haharapin at sasagutin. Handa ka bang kumasa sa paspasang tanong ng bayan? Ako po si Tony Ko at ito ang Talk Express. Magandang hapon.